Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Intindihan niyo yung sinasabi? Yung lafaz ng mufrad, al-lafzul mufrad. No. Ulitin natin ang lafaz ng mufrad. Ito yung isang salita na kapag pinaghiwa-hiwalay mo siya, kung sakali man na pwede paghiwalayin. Kasi di ba yung binanggit niya na apat na yun, no? O merong isa doon na yung hindi talaga pa pwede paghiwalay, tulad ng huruf hijaiya, yung alif bata. Hindi mo na yung mapaghiwalay kami yan doon. Naman sa butal yan, miyada. Di ano? Na kung pwede lang paghiwalayin, katulad halimbawa ng salitang Abdullah. Yung salitang Abdullah, ang tinutukoy natin yun na pangalan ng isang tao. Pangalan ng isang tao. No, so kung paghiwalayin mo yung dalawa na yun, no, yung Abdu ihiwalay mo, yung lafzul jalala ihiwalay mo, na hindi na yun magsasaad yung sa tinutukoy natin na pangalan ng isang tao. Hindi na yun magtutukoy. No, so yun ang tinatawag na mufrad. Kasi ang tinatawag na mufrad, sa umpisa pa lang, wala siyang bahagi o kaya walang hati. Hindi siya mahati. Sa madaling salita, di kabagi. No, di kabagi. Kasi kung hahatiin mo siya, pag-iwalayin mo siya, gawin mo siyang juzo, mawawala yung kahulugan na tinutukoy. Tulad yung salita natin sa Tagalog, nagdadalang tao. Yung nagdadalang tao, isa-isang salita lang yun. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin yun. Kahit pasabihin mo, pwedeng paghiwa-hiwalayin. Dahil kung paghiwa-hiwalayin mo yun, gawin mong juzo yun, o kaya parte-parte, mawawala na yung layunin doon na salita. Ayun ang tinatawag na lang doon, mufrad. Tapos yung sabi niya, yung mufrad, hinati sa tatlo. Hinati sa tatlo. Yung isim, yung kalima, at saka yung ada. Yun ang mufrad. Sa madaling salita, na parang ang mufrad sa mantik, na parang kalima sa nahu. Ang mufrad sa mantik, parang kalima sa nahu. No, pangalawa, na ang tinatawag na murakkab. Yung lafaz, merong mufrad. Pangalawa, merong murakkab. Merong lafaz na mufrad, merong lafaz na murakkab. Anong ibig sabihin ng lafaz na murakkab? Na yun yung sa nahu na yun ang tinatawag natin na jumla. Yun yung tinatawag natin na jumla. Itiman na murakkab. So ano ang kahulugan ng murakkab? Ang kahulugan ng murakkab, magkaiba sila at saka yung mufrad. Kasi yung mufrad, hindi pwede hatiin. Ariyo, kung sakali man nahahatiin na hindi pwede hatiin, kasi mawawala yung kahulugan na gusto natin. Samantala itong murakkab, na kung hati-hatiin mo man, no, na kahit pa mawala yung totoong layunin na kahulugan na gusto natin, pero bawat hati doon sa ibinawas natin, bawat hati doon, bawat isa doon ay nagsasaad doon sa kahulugan na gusto natin. Biktima ng murakkab. Halimbawa, sinabi natin na dumating si Zaid. Pag sinabi mong dumating si Zaid, itong salita na ito, na salitang murakkab ito, binubuo ito ng dalawa o kaya higit pa ng mga salita. No. So kapag pinaghiwalay mo yun, halimbawa, ang babanggitin mo lang yung dumating, yung dumating na yun, na nagsaad na doon sa layunin natin na kahulugan na gusto mong ipaalam na dumating si Zaid. Mewan nyo ito, hindi ka bida niya, no. Ulitin natin yung wal murakkab, basahin nyo man yung doon sa gitna. Wal murakkab, dapat kulayan ninyo yan para madali ninyo mahanap. Yung mufrad, yung murakkab, na kulayan yung taulo niya para malbuda ka keturunan nyo. Tapos bago tayo pupunta sa pagkahati-hati, dapat kasi si musannif, na itong kahulugan ng murakkab, dito niya linagay dito sa buwan. Natapos niya munang isalaysay yung mufrad para hindi malito. Kung tayo ang gagawa ng salaysay ng libro na ito, sabihin natin, na medyo may tinatawag na masyadong nagmadali si musannif rahmatullah alay sa pagsulat ng kanyang libro. Hindi pa niya natapos yung isa, linagyan niya naman ng bago discuss. So ngayon tayo ihihiwalay natin para mas madaling intindihin. Ano ang tinatawag na murakkab?
ang sabi niya, ang murakkab na mayadullo juz'uhu, no, bagay na magsasaad o tutukoy, juz'uhu, yung parte niya, parte nung ma, yan nilafaz, no? No, ang kahulugan ng lama na lafaz, yadullo na magsasaad, juz'uhu, yung parte niya, o kaya yung bahagi niya, o kaya yung kapiraso niya, kapiraso ng ma, dilalatan maksudatan, sa bagay pagsasaad na layunin. No, ala juz'il ma'nal mufradi maksudi, doon sa juzo o kaya doon sa kapiraso bahagi ba na nakahulugan al maksudi na gusto. No. Sana halimbawa, mislo halimbawa, yanjahut tilmidul mujtahidu. Yanjahu, papasa, at tilmidu, ang estudyante, al mujtahidu, na masikap. No. So dito, gusto natin ihayag o kaya sabihin na kapag ang estudyante ay nagsikap, siya ay papasa. So ngayon, no, ito yun yung gusto natin sabihin na salita. No, papasa ang bawat estudyante masikap. Yun ang gusto nating sabihin. No. Pero kung paghiwa-hiwalayin natin ito, pwede bang magsaad yung isang putol dito doon sa kahulugan natin? Pwede. Pati katulad sabi mo ng Ianja, papasa, nandoon ba doon sa kahulugan? Nandoon. Hindi katulad yung Abdullah, na pag pinutol mo yung dalawa na yun, na hindi na yun magsasaad doon sa gusto nating kahulugan. Ariyo. Kasi ang Abdullah ay ginagamit na salita para sa pagtukoy o kaya pangalan ng isang tao. Ayun, kapag sinabi mong Abdul, nasan na kaumirma na niya? Maliban lang sa atin sa mga salita natin, shortcut na salita, na magkakaroon yun ng kahulugan. Kung sa atin yung Abdullah na, bedu. Ano yung sa atin na yun, na nagkakaroon na yun ng isang ng kahulugan. Na hindi yun ang layunin ng mantik. Ang gustong sabihin ng mantik, na yung katulad na limbawa sa Tagalog na nagdadalang tao. Pag pinutol-putol mo yun, wala na yung kahulugan ng buntis. Kasi pag sinabi mo nagdadala, no, hindi na siya kabahagi dun sa salita natin. No. Pagkatapos nun, apasamul murakkab, punta na tayo. No. Pagkakahati-hati ng murakkab, yan din ang lafzul murakkab. Al-murakkabu kismani, ang lafaz na murakkab, dalawang klase. Itong murakkab, hinati sa dalawa. No, tandaan ninyo ang tinatawag na murakkab na jumla. Ariyo. Jumla. Unang-una tamun. Unang-una tam. Yan ni murakkab tam. Pangalawa, naqisun, murakkab, naqis. Tam at saka naqis. Balikan muna natin yung sa nahu. No. Ang tinatawag na murakkab tam ay yung jumla mufida sa nahu. No, jumla mufida sa nahu. Ano ang tinatawag na jumla mufida? Jumla na nagsasaad ng pag-intindi. Yung ibig sabihin na pag sinabi, dumating si Zaid, wala ka nang ibang tanong doon. Wala ka nang hihintayin pa na isasabay pa doon. Bagamat doon lang sa salita mo na dumating si Zaid, sapat na yung salita na yun. Ang tawag doon jumla mufida. Sa mantik, ang tawag doon murakkab tam. Gitu yun. No. Tapos murakkab naqis, pangalawa murakkab naqis. Kung sa nahu na jumla gayru mufida. Jumla na hindi maintindihan. Bakit? Kasi halimbawa pag sinabi mo, kung dumating si Zaid, may inihintay ka pa, wala na. Meron pa ba kayong inihintay pag sinabi mo, kapag dumating si Zaid, may inihintay pa kayo, wala na. Meron pa. So yung paghihintay ninyo na yun, na kung ano ang idudugtong ko doon sa salitang kapag dumating si Zaid, na yun ang nagsasaad na hindi pa sa jumla mufida. Kahit siya ay binubuo na ng ilang mga salita, pero hindi pa rin siya nagsasaad na siya ay jumla mufida. Nagito sa mantik, ang tawag doon, murakkab naqis. Dali lang. Wahuwa at siya na murakkab tam na ma, yani lafaz. Afada na magpaintindi siya na ma, paidatan ng pag-intindi, yuksinu,
Pwede basahin dalawa. Yahsunu yuhsinu. Na yahsunu na maganda. As-sukutu ang manahimik. Alayha sa kanya sa faida. Doon sa pakinabang na yun. Kasi ano yung faida na yun? Yung intindi. Yung pag-unawa na yun. Maafada faidatan no. Bagay o kaya lafaz na nagsasaad o kaya magpapaintindi ng isang pag-intindi. Pag-intindi na alin? Na yahsunu as-sukutu alayha. Na maaari na o kaya maganda na, no, sakto na as-sukutu ang manahimik alayha sa kanya sa pag-intindi niyo. Tulad ng sinabi mong dumating si Zaid. Magkaiba ang kahulugan ng salitang dumating si Zaid at yung salitang kapag dumating si Zaid. Kasi yung dumating si Zaid, salitang naiintindihan na yun, hindi. Naiintindihan na. Pero kapag sinabi mong kapag dumating si Zaid, salitang hindi, maintindihan. No. Na yung sabi niya yung magpapaintindi na yahsunu, maganda, as-sukutu na manahimik, alayha sa kanya sa faida na yun. Sana nga halimbawa, now izdaharal Islam fil Islam, izdaharal Islamu fil asril abasi. No. Izdahara lumaganap. No. Lumantad. Lumaganap al-Islamu ang Islam fil asri al-Abasi, al-Abbasi. No, sa panahon ng Khalifa Abbasiya, khilafat ng Abbasiya. Lumaganap ng Islam kasi malawak na yung ano. No, sa panahon ng Abbasiya na kiyawat-awatan nandun sa dunia. No, yung Islam umabot na sa Amerika, umabot na kahit saan. Hindi makaw masirap tanong sa Indonesia, no, Cambodia, umabot na dyan ang Islam. Sa panahon ng Abbasiya. Ibig sabihin na nakilala ng Islam. Lantad na ang Islam sa panahon. So, naiintindihan ninyo, hindi? Naiintindihan. So, pwede ka nang manahimik. Pwede na. Halimbawa, sabihin mo, kumain na si Zaid. Tahimik ka, anong gusto mo pang sabihin? Meron pa bang tatanungin? Wala na. Wala na. Nalaman mo na kumain na siya, di ba? Di ba, no? Pero pag sinabi mo, kapag nakakain si Zaid, may hinihintay ka pa doon? Wala. Meron pa. So, pag may hinihintay ka pa, hindi yun matatawag na tao. Kaya intindihin natin yung bawat jumla, yung bawat murakkab o kaya tarkib na pinag-uusapan. Huwag kang padalos-dalos ng salita o kaya sagot. Halimbawa, may mga fatwa. Daw nga pa na sabutan na. Sumasagot ka na. Hintayin mo muna na matapos yung salita. No. So, kapag hindi tapos yung salita, ibig sabihin, walang sagot. Halimbawa, may nagtatanong, no. Tapos yung katanungan niya, hindi tapos. Di walang sagot. Bakit? Paano mo sasagutin yung walang sagot? Di ba, no? Oy, kung makita mo si Zaid, Mario, kung makita mo si Zaid, saan din? Ano nasagot mo doon ba? Wala. Sayang lang yung isasagot mo doon. Manghuhula ka. Hindi naman yung trabaho ng alim. No. Ang alim hindi siya kasama, hindi siya katulad ng manghuhula. Ang manghuhula, hinuhulaan niya yung salita. Lagi yung maranaway. So, tigilan na pagkabatya sa dabarisya. No. Narinig daw niyo yung maranaw. Pagkabatya sa dabarisya. Kalokohan yun. At isudat mat, runap kabatya yan. About to alim. Ang alim kasi, yan yung pag-study na yung mga salita ng mga tao. Ang alim, ang pinag-i-study niya yung salita ng Nabi. Kung yung salita hindi tapos, tawakop siya. Tawakop. Anong ibig sabihin ng tawakop? Ihinto siya hanggang doon. Tapos anong sagot? Anong hukom? Anong ganito? Wala. Paano ka magbibigay ng hatol? Wala ngang patutunguhan yung salita. Hindi naman nagsaad ng tamang pag-intindi. Kung magsaad ng tamang pag-intindi, pwede mong sagutin. O kaya pwede mong bigyan ng hatol. Ariyo. Si Zaid ay nakapatay. Si Zaid ay nakapatay. So yung pagpatay na yun sa atin, no. Kung sa atin yun, malinaw na yun na kumpleto ng salita. Pero sa isang alim, hindi pa yun kumpletong salita. Kasi may tanong doon, paano niya pinatay? Nabangga ba niya o pinaril niya?
May mga katanungan doon. No. Nasa isang alim na hindi niya yun sasagutin. Narinig lang niya, okay lang. No. Pero wala man lang siyang ibibigay na hatol. Bakit wala siyang ibibigay na hatol? Kasi para sa kanya hindi pa yun kompleto. Miya ko maragagi yung may mama, natigil na siya si Zayd na miya kapatay. Natinakot na miya kapatay. Hindi problema. Yan o, kwento lang. Yan o, parang nakarinig ka lang ng kwento. Ang kwento, walang sagot yan. Yan o. O, kahit pasabihin mo, naiintindihan na. Kaya lang, no, maliban na lang kung sasabihin mo, dahil sa gustong hilingin ang hatol kung paano ang gagawin sa kanya dahil siya ay nakapatayan. Kompletuhin. Bago maging tinatawag na tao. Pangalawa na halimbawa, Abu Ja'far al-Mansur. Si Abu Ja'far al-Mansur, no, na muassisu, ang founder ad-Dawlatil Abbasiyati, founder ng dawla o kaya khilafat Abbasiyah. Ang unang-unang naging khalifa, no, noong tumayo bilang khalifa ang Abbasiyah ay si Abu Ja'far al-Mansur. Ngaran niya na Abu Ja'far al-Mansur. Giso inugupan ni Imam Abu Hanifa. Tumutulong-tulong pa si Imam Abu Hanifa. No, kasi kontra sila sa Umayyah. Yung Umayyah na yan yung khilafat ng tawag dito, khilafat ng mga angkan ng Muawiyah radhiyallahu anhu. No, ang sumunod sa kanila itong Abbasiyah. Na yung Abbasiyah ang founder, ang umpisa pasimuno, itima na founder, ang pasimuno ng Dawla Abbasiyah. So naintindihan niyo yun, hindi? Naintindihan. No, so pwede ka lang manahimik o hindi? Pwede na. Para ka lang nakarinig ng kwento Ariw. Ariw. Pangalawa, nakis, yan ni murakkabun nakison, murakkab nakis, wa huwa at siya na murakkab nakis, no, na mala yufidu faidatan, bagay yan ni lafaz, la na hindi yufidu magpapaintindi, faidatan ng isang pag-intindi. Pag-intindi na, yahsunu as-sukutu alayha, na maganda yung manahimik na sa kanya. Hindi ka makapanahimik. No. Anong halimbawa ng ganun na murakkab? Now, al-kitabus sakhinu. No, halimbawa, no, libro na makapal. Libro na makapal. So, ano ngayon? Di wala. Ariw. No, para lang sinabi lang niya yun. Para lang nananaginip na sinabi niya na walang idudugtong doon na salita. Libro na makapal. Pangalawa, Rami al-Hijarati. No, ang naghagis ng bato. Humagis ng bato. Bakit? Ano ngayon? Dito na mga murakkab agayro tam o kaya murakkab nakis. Ano ito? At marami pang iba. Sa madaling salita, ang murakkab tam, ito yung pangungusap na naintindihan mo na. At murakkab nakis, ito yung pangungusap na hindi mo pa naintindihan. O kaya pangalawang salita, ang tinatawag na murakkab tam, na yun yung salitang tapos. At yung murakkab o kayro nakis, yun yung salitang hindi tapos. Yawa dito. Aqsamul murakkabi at tammi. Mga klase ng murakkab tam. Bakit? Bakit dito tayo sa murakkab tam? Kasi dito ito yung i-studyin natin sa ilmu mantik. No, ito yung i-studyin natin sa ilmu mantik. Ito. Dito tayo kukuha ng pag-aaralan natin sa ilmu ng mantik. Ariyo. Si tanong po, doon sa nakis na hindi na tayo doon kukuha ng pag-aaralan kasi kulang nga di ba no? Kulang. Kapag nakita ka, yun lang sinabi niya. Pag nakita, pero ano yun? Ariyo. Kapag nakita ka, ano yun? Wala. Pag nakita ka, ganun lang. Kaya hindi tapos yung salita. So dahil doon, pag hindi tapos yung salita, maaaring yung tao nagkamali siya sa pagsulat dun sa salita. Ariyo. O maaaring yung tao pinutol niya yung salita dahil ayaw niya ng kasagutan. Yun lang. Di ka tulad yung sinabi mo na, dumating si Zaid na talagang tinapos niya yung salita niya, nagsaad ng pag-intindi. Na yun ang tinatawag
no, na kapag narinig mo na dumating si Zaid, no, may merong antapot, naman na nito. No, ano ang sinabing dumating si Zaid? Gustong ipaalam, no, na si Zaid ay dumating. Ito mo man yan tapos. No, pero naiintindihan na yun. Yung taong nakakaunawa doon na tapos na. Halimbawa mo rin, no, sabi babalik ka kagad, mag-postad. No, tapos hindi nakabalik kagad. Maya-maya may nagsabi, dumating si Asis. Hariw, nagsabi dumating si Asis. Siyempre, yung nakarinig doon, alam na niya, no? Alam na niya, no? Alam na niya kung ano ang layunin doon. Lagi tiplutuan sa mantik. Tiplutuan sa mantik. Ang tinatawag na mantik, na kapag naunawaan mo yung sinabi na dumating si Zaid, lagi tiplutuan sa mantik. Parang nakakalito, no? Hindi nakakalito. Nakakahilo lang. Kasi mukha kang hilo. Hariw. Pagkakahati-hati ng murakkab na tam. Al-murakkabut tam mukismani. Ang murakkab tam dalawang klase. Unang-una, al-murakkabul khabari awil qadiyatu. No, awil qadiyati. Qadiyati pwede basahin. Murakkab khabari. Jumlah khabariya itlutu. Alam nyo anong ibig sabihin ng jumlah khabariya? No, pangalawa, jumlah insyaiya o kaya murakkab insyai. Itong insyai at saka khabariya, na ganyan din si isa, doon din yan doon sa ilmul balaga. Magtuwiran doon na murakkab insyai at saka murakkab khabari. Yun sa kanila naman doon na jumlah khabari at saka jumlah insyai. Gito ko na ang tawag dito. Ko na balaga. Pero sa mantik na murakkab khabari. O kaya ang isa sa mga tawag nila sa murakkab khabari na al-qadiyatu. O kaya qadiyah. Na ito na yung tinutukoy ng mantik na pag-aaralan natin. Sayad niya focus sa mantik. Pagkatapos na yung salita ay naiintindihan na, natitingnan na naman kung anong klaseng salita siya. Salita ba siya na, pangungusap ba siya na khabari, o kaya pangungusap siya na insyai? Ano ang pangungusap na khabari, ano ang pangungusap na insyai? Ang pangungusap na khabari, na yung tinatawag na pangungusap na pwede kang maghinala. Pwede kang maghinala. Na yung murakkab insyai, na yun yung wala kang hinala. Halimbawa ng alin? Halimbawa ng tinatanong mo. Nakakain ka na. Na yung salitang tanong na yun, na hindi mo masasabing mag-iinala ka doon, ariw, kasi tinatanong ka eh. Yan o. So walang kahina-hinala doon sa tanong. No. Pero pag sinabi mong kumain na si Zaid, na merong pag-iinala doon na pwedeng nililihim niya, pwedeng hindi totoo yung kanya sinabi. Ito man, napagaya. Halimbawa ng insyai, na yung pautos. Kunin mo sa akin yung bag. Kunin mo sa akin yung bag. No, inutusan ka. Ariyo. So yung salita na yun, ano ang laman ng salita na yun? Salita pautos. Inutusan ka. Ariyo. Sa mantik na hindi siya doon nagdi-discuss. Nabalagi doon si sa balaga, dinidiscuss pa yan ng balaga. Yung tungkol sa insyai. Sa mantik na din. Sa mantik, na ang dinidiscuss lang niya ay yung salitang khabari o kaya qadiyah. Ano yun? Tingnan nyo yung tarif niya. Wahuwa at siya na murakkab khabari, kullu murakkabin. Bawat pangungusap, tamala na nagtataglay siya na murakkab, as-sidqa ng katotohanan, wal kadhiba at kasinungalingan, li dhatihi sa sarili niya, dhatil murakkab. Ibig sabihin yung pangungusap na pwedeng katotohanan, pwedeng kasinungalingan. Ariw, pwedeng katotohanan, pwedeng kasinungalingan. Magkaiba sila at saka yung murakkab insyai. Kasi yung murakkab insyai, hindi yun magsasaad ng katotohanan o kaya kasinungalingan. Kaya nung out of pag-study, dumating si Zaid. Bakit? No, yung pagsabi mo na dumating si Zaid, na yun ang pag-studyhan mo kung totoo ba yung sinasabi o kaya kasinungalingan yung sinasabi. Na si isa balaga, na yung magsasalita na pwede niyang gawin. Kasi ang balaga kasi, magkaiba at saka mantik. Yung balaga, pinapabilib niya yung nakikinig. Yaman ito? Ang balaga, halimbawa ako, nagsasalita ako, na ang tinitingnan ko yung nakikinig. Kumbaga yung balaga,
No, na ang tinutukoy ko na yung nakikinig. Hindi katulad ng mantik. Ang mantik na kayong nakikinig sa akin na pinag-aaralan nyo itong sinasabi ko. Ano ito? Yun ang pagkakaiba. Na yung balaga na akong nagsasalita na pinapaisip ko yung doon sa sinabi ko, ganito. Bitimbidan yan ito sa balagong sa mantik. No. Halimbawa, mantik, ganito, na kayo ang nag-iisip dun sa salita. Totoo kaya yun, hindi. Totoo kaya yun, hindi. Na ang balaga na hindi. Yung balaga na lagi dutigiran sa marano, pugasal niyan sa tao. Ayun ang balaga. Naintindihan yung pugasal, nandun yung pugasal sa tagal. Ha? Naintindihan mo ang pugasal? Inaasal mo ako baka gusto mong mabato ng cellphone. Ano? Ito na yung pag-asal. Ginugulangan. Gito, ginugurangan. Nililibang. Parang ginugurangan mo ako layo ito. Gito yung kabalaga. Yung balaga na panggugurang. Kasi kaya nga tinawag na balaga kasi palaliman ng salita. Nang ginugurangan niya na yung kinig. Nagyamantik na di. Wala siyang ginugurangan na tao. Ngunit, gusto lang niya, sa tuwing may sinasabi ako na, pinag-aaral ng mga tao. Naman ng mga salita ng mga kaaway natin sa Islam. Sino yan? At sabi nila mga terorista, Muslim, ganyan. Parang gusto nilang ipakalat na sa mga Muslim na mga terorist. Hindi naman na, hindi nila, ang akala nila, sila lang ang marunong niya. Na ikinakalat na nila, mga terorista, mga bandido, mga laging ginalaman na mga term man yan, mga salita yan, na pag pumasok sa isipan ng mga tao na nilalason niya yung isipan ng tao. Ilaman mamiman to, parang nalason na. Simula nang binabanggit ng balita mga terorista, nabapyawatan na, terorista, nandyan na. Isa kong mga ito kami, pag nakakinong binata si Ustad Mulby, pag meron silang nakakita na nakakimon, ay tuturban sa mga turban na yung pula at saka puti na yun, yung pula at saka puti na turban. Busayap, sabi ng mga bata. Agad-agad na busayap. Nalason na nila yung isipan ng mga tao. Yan dito. Nilalason nila yung isipan ng mga tao. Ayun yung mantik. Yun yung salitang mantik. Salitang mantik na yung salita ay pag-iisipan ng tao. Hindi katulad ng balaga na lahat yan tatalakayan niya. Murakab khabari at saka murakab insya'i. Nagyan murakab khabari na ito lang yung tinutukoy ng mantik. Yani murakab, kullu murakabin, bawat pangungusap, ihtamala na nagtataglay. May karga, may dala. Ihtamala na may ihtimal. May karga, may karga-karga. Siya ng pangungusap, as-sidqa, katotohanan, wal-kadhiba at kasinungalingan. Ibig sabihin, yung salita na yun, pwedeng sinungaling, pwedeng totoo. Pag-study yun ito. Lidatihi, yung sarili mismo ng salita. Sana halimbawa na ar-rawaihu al-atariyatu tan'ishu al-jisma. Ar-rawaihu, ang mga amoy, al-atariyatu ng mga pabango. Ang mga amoy pabango, tan'ishu al-jisma. Pinapasigla niya na mga amoy, al-jisma ang katawan ng tao. Ay, hindi naman mamugo parang pagbago ang ligo na rin, amoyin mo pa yung kilikili mo na feeling fresh. Feeling fresh. Ariw, parang ikaw lang ang lalaki sa mundo, di ba? Hindi nyo ba nararamdaman pag bagong ligo kayo? Ikaw ang kaliligo mo lang, hindi ka pa naliligo. Ay. Balik rin natin yung salita, Ariw. Yung mga amoy na Ariw. Ano yun? Sinasaktan niya yung katawan. Imbis na magiging masigla, anong kabaliktaran ng masigla? Pinatatamad. Kaya ka pala inaantok siguro, kaya hindi ka nakaligo. Tinatamlay niya, ginagawa niyang matamlay. Lamay, hirada ka mga pigo, balabor na, hirang niya marumi o sa pipiragawin.
Si Ustad Molby pag nag-aatin ng mga Jew, na siyempre, sa siksikan ng mga tao, paano ka makakaligo? Ano yun? Nagrabe. Siksikan yung mga tao. Yung mga Jew, dati na natin ni Ustad Molby sa Thailand, sa Malaysia, nakidbat kami, naggamit na kay Pigo. Kasi yung tao siksikan. Nadid na ka Pigo. Siyempre, pinapaligo mo yung pawis mo. Na kahit masigla ka, no, dahil nakapunta ka, maraming tao kang nakita, na mawawala yung sigla mo nga. Gidaw mo kasi, katumbay yung ulo mo. Ano yun? Anong gusto niya tabihin dito? Ang mga amoy na mga pabango, no, na tan issue pinapasigla niya, al-jisma ang katawan. Ito na yung pagminyansi. Totoo ba ito o hindi totoong salita? Ariyo, na ito yung tinatawag na pwedeng totoo, pwedeng hindi. Yun ang salita na yun. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Na yung may karanasan, sabihin mo, totoo ito, hindi. Sagot. Yung mabango, mga pabango na pinapasigla niya yung katawan, totoo, hindi. Hindi totoo? Ikaw? Sa experience mo ano? Totoo? Bakit ikaw kahit nakaligo ka na ganun ka pa rin ng ganun? Ano yun? No. Ang paglalaba ay nagpapasigla sa murid. Yung totoo hindi. Pag nakalaban ano? Ang sarap ng feeling. Hira daw ang mga pamipitambak-tambak. Ano yun? Kaya lagi din na hira daw mga pag-study sumerit murid. Nagkakaroon na siya ng problema. Na yun na yung karanasan mo na yun. Siyempre, sasabihin mo totoo. Lagi naman isumbagan na ka. Ito, sasagutin mo na ngayon ito. Yung mga amoy ng pabango ay pinasisigla niya yung katawan. Anong ibig sabihin niya? Totoo hindi? Totoo. Kung ganun kailangan, ayas baguto na kung ganun kailangan ko rin. Palagi, mabango. Ginanagay, betuan sa mantik. Yun na ang uunawain mo. Na parang sinabi sa'yo, uy, kailangan na kinapalagi kang mabango. Yun ang kahulugan nun. Intindihan mo? Pangalawa, an-nazafatu asasul qawaidi as-sihhiyati. An-nazafatu, an-namyadapatu. Bagian namyadapatu. Namaya ko na ito yun, namyadapatu na. No. Nag-aaral si Ustad Molby sa Matampay na yung an-nazafatu min al-ima. No, ito na yung mana na yan. Ad-natiyin namyadapatu. An-namyadapatu. An-nazafatu, ang pagkalinisan. Asasu. No, asas, pundasyon. No, al-qawaid as-sihhiyati, ng patakarang pangkalusugan. Kailangan nakakain ka na may tae yung kamay mo. Kailangan magugas ka muna ng kamay. Kaya nga isa sa adab ng pagkain na paghuhugas ng kamay. Na ikaw na mayroong tinatawag na karanasan na pag marumi yung kamay mo bago ka kumain na nagkakaroon ka ng sakit, masasabi mong totoo ito. Na pag sinabi mong totoo, itong salita na ito, ano ang ibig niyang sabihin? Kailangan laging malinis. Yun na natin imantik yan. Yawan ito. Wa hadal qismu huwa mawdu'u bahsil manatiq. At itong parte na ito, hadal qismu, itong bahaging ito, ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng sir. Yan na. Parang di nakikisabay si Ralphie ah. Masyado ka kasing kuwan. Serious. Hindi ka masyadong seryoso. Wahadal ismo, at ang bahaging ito. Ang ganda no. Huwa mawdu'u bahsil manatiqa. Yung mawdu', no, yung mawdu', yung lugar, no, bahsil manatiqa, pananaliksik ng mga ulama ng mantika. May sasabihin na gano'n. Ngayon, yung dalawang halimbawa na yun, nakakuha ka na ng aral, ariyo. Ganun pala yun. Ibig sabihin, ganito.
Ibig sabihin, ganito. Ariyo. Pero pag tinanong kita, nakakain ka na ba? Ariyo. Anong mayroon doon? Wala. So, hindi ka doon makakapagbigay ng kahulugan. Ariyo, kasi tinatanong ka lang. Pangalawa, al-murakkabul insya'i. Ito yung hindi natin tatalakayin, ha? Al-murakkabul insya'i wa huwa at siya na murakkab insya'i kullu murakkabin. Bawat pangungusap la yahtamilu sidqa wal kadhiba. Hindi nagtataglay siya ng katotohanan at kasinungalingan min amrin mula sa pautos aw nahin o di kaya pagbabawal aw istifhamin o di kaya katanungan aw nidain o di kaya panawagan. Sana halimbawa na tagarrab anil watani fi talabil ma'ali. Tagarrab, magpakalayo-layo ka. Anil watani mula sa lupang sinilangan. Fi talabil ma'ali sa paghahanap al-ma'ali ng kataasan. Ang kataasan na yung mataas na buhay. Magpakalayo-layo ka. Pag-abroad ka, tiga mga yakan. Tigpa na branawa, kautuwagi yung utuarong sa Palawan. Doon sa kuwan, malapad yan ni Ranro, nasa mga branaw, may manong mambu, mga paling. No. Nakatira sa Sulano, dito nagtitinda sa Taytay. Ariyo. O kaya nakatira sa Mindanao, dito nagtitinda sa Taytay. Bakit? Kasi tagarrab ko no. Tagarrab, katay yun ha. Tagarrab, fi'il amr. Tagarrab. No, magpakalayo-layo ikaw. Anil watani mula sa lupang sinilangan. Fi talabil ma'ali sa paghahanap al-ma'ali ng kataasan. Pangalawa, pagbabawal naman. La tay'as min rahmatillah. Huwag mawalan ikaw ng pag-asa min rahmatillah mula sa rahmat ng Allah. Hal addaytal wajiba? No, na huwa dinika. Hal, bakit? Addayta, natupad mo al-wajiba, ang obligasyon na huwa sa bahagi dinika ng agama mo. Mga minito man, so ipapaturay ka o agama mo. No, pangapat, tawag naman. Ya Muhammadu, ahsin ilan nas. Muhammad, ahsin ilan nas. Maging mabuti ka sa mga tao. Na wahadal kismu, at itong bahaging ito, ang bahaging ito, na la yabhas anhu, na hindi nananaliksik mula sa kanya, mula sa bahaging ito, al-manatiqatu, ang mga ulama ng mantik. Kung ganon, panastakhlisu, na ipupuro natin mimma taqaddama, mula sa bagay na lumipas sa pagkakahati-hati ng murakkab. Anna al-murakkab atamun naqisun kabarun qadiyatun insya umudu basil manating la yabasuan ng manating. Tapos pag-study niyo PBA, papalayo na tayo ng papalayo, bahala kayo. Yung sarili magagatan ng araw-araw na makakuha tanong sa isang page na di ko palakpakangan. Ariyo. Kung isang page na sakto-sakto ay ako kuha. Kaya lang, humingi tayo ng tulong sa Allah, kami ang aragod na yan dito. Sabihin mong manipis, no? Pero yung kanyang kahulugan ay makapal. Ariyo. Tingnan mo man si ang kapal ng mukha. Nasumyo mabunat yak siya ng tabaras. Yun naman. Ay, nako.